Ayan, hello ulit mga ka-Antwerp. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So tuloy-tuloy na po tayo at bago po ang tayo magsimula, shout out muna sa katropa Ono sa Tanagan, Calatagan, Batangas. At shout out din po kay Ma'am Crisida Sambale. Ayan, shout out po ang sabi ni Ma'am. Hi Miss Ann, plan ko pong mag-business ng motor parts and accessories but wala po akong knowledge. Pero ang brother ko, magaling na mekaniko. Subscriber niyo po ako since 2020 pa. Sana matulungan niyo po ako, OFW po ako sa Oman. Mag-for good na kasi ako 4 years from now. So, medyo matagal pa ma'am. Medyo matagal pa kong isipin pero ang katotohanan is napakadali lang ng panahon, napakabilis lang ng panahon. At ayun na nga, hindi ko rin halos mamalaya na, 'di ba? O ilang taon na kami dito, 2018 last quarter November 2017, 18, 19, 20, 21. Halos 7 years na kami ngayong November. So far in 7 years, sobrang thankful naman at napakaraming blessing na binigay ni Lord sa amin sa loob ng 7 taon at halos hindi ko rin naman ine-expect talaga ang blessing ng blessing na binigay ni Lord kapalit ng aming pagsisikap at pagsusumikap. So since ikaw po ma'am ay OFW, actually ang daming ang daming mga OFW na talagang bet talaga nila yung mag-motor shop or magnegosyo pag-uwi. Well, talaga naman po na sana yun talaga yung ating nakikita or maisip na once na OFW ka, na pag nag-for good ka na po, dapat talaga may negosyo. Kasi ang hirap nung may maganda ka ng bahay, may mga property ka, may mga lupain ka, pero wala kang negosyo. Kasi ang negosyo po talaga, kumbaga, yan yung magbibigay sa atin ng maintain na income. Hindi siya maintain ang kita na ganito talaga siya monthly kasi may panahon na taghirap, tagtumal. Pero kumbaga, maintain na mayroon tayong hanap buhayan or pinagkakakitaan. Kasi hindi ko naman nila lahat, pero karamihan po sa mga kakilala ko pag OFW talagang umuwi sila kapag magpapagawa na ng bahay or kapag patapos na yung bahay na pinagawa nila. So ang ending, wala silang ipon nung pang negosyo. Marami rin po akong kakilala na ganun yung naging style nila. Ipon ng ipon, ang tagal sa ibang bansa, tapos magpo-for good na yung magpapagawa na sila ng dream house nila or nagpagawa ng dream house tapos pag natapos yun, magpo-for good sila. Tapos pag uwi na, wala na silang maintain na hanap buhayan kasi wala silang naipundar na negosyo. So, for me, sa maliit na opinion ko, pinakamaganda po na pag nag-for good na po kayo ay talagang may negosyo kahit na maliit, kahit na yung negosyo, basta't yung mapagkakakitaan at nandoon yung passion nyo na maigagapang nyo talaga siya sa kabila ng kahirapan, ng tumal, sa kabila ng hirap na pinagdadaanan nyo ay talagang maitatawid nyo siya at malalampasan nyo yung challenges doon sa pagsisimula. Ang pinakamahirap po kasi ang pagsisimula Same thing din dito po sa motor shop business. At pag nag-for good po kayo, kung ako po sa inyo, since naman ngayon ay may pinagkakakitaan kayo na makapag-ipon kayo, may chance kayo na makapag-ipon ng pangkapital. Nung kami po kasi nag-start, kumbaga yung pinangkapital namin, iginapang pa namin talaga, nagsimula talaga sa scratch, patinda-tinda dito, tinda doon, palako dito, lako doon para makapag-ipon ng paunti-unti hanggang sa may konti, na ipatayo ng konti na naman, paunti-unti ulit hanggang sa ganito. So, masarap siya sa feeling, yung resulta, pero napakahirap nung pinagdaanan, nung proseso. Kaya kami nandito is napakahirap nung pinagdaanan namin. Kayo po ay may opportunity na kayo na makapag-ipon ng mas mabilis. Kumbaga, malaking amount ng ipunin nyo, pag uwi nyo, set up na kayo. Kumbaga, nandyan na, may capital na kayo, sisimulan nyo na lang. Magkaiba po yun doon sa igagapang mo pa yung panimula, kagaya nung pinagdaanan namin. So, mas maganda kung yung maipon nyo talaga ay pang negosyo nyo na para hindi kayo mahirapan doon sa proseso ng pagsisimula dahil sa bitin ang kapital. Pero, mas maganda din dito ma'am, na baka kasi ma-excite kayo masyado. Marami po tayong mga OFW na excited masyado magnegosyo.
pinagsimula ang kanilang naiisip na negosyo at gustong negosyo kahit wala pa sila dito. May isa tayong ka-antrep na humingi ng advice sa atin na sa ibang bansa din siya, OFW din. Tapos magtatayo din siya ng motor shop business na ipapamanage niya lang din sa kapatid. Same thing with ating commenter So ang in-advise ko sa kanya, wag siyang magmadali kasi sabi niya pwede bang sa kapatid niya na lang muna ipangalan yung business permits kasi wala siya, walang pipirma, ganun-ganon. Ang lahat ay sa kapatid niya. So sabi ko, in-advisean ko siya, same thing po na i-advise ko sa inyo. Nasa sa inyo po kung i-take nyo ito or hindi, opinion ko rin po ito at based po ito sa nakikita ko, experience ko na i-share ko sa inyo. Kung ako po sa inyo, yung may mga ganong naiisip, huwag po kayong masyadong magmadali. Hintayin nyo po na kayo mismo ang makauwi, na magpo-for good na kayo po talaga ang magproseso, kayo talagang kikilos sa panimula, kayo ang mag-establish, kayo po ang magpa-stable ng inyong negosyo. Ang hirap po nung iasa nyo, kasi kahit na magkapatid kayo, mag-asawa kayo, mag-ama, mag-inam, nagkaiba po ang way of execution or kilos, pag-iisip at direksyon at yung urge natin para sa ating negosyo, magkaiba yon. So, iba talaga kapag ikaw na personal na may-ari or magninegosyo ang magsisimula, magpoproseso ng lahat. At ikaw dapat talagang tumutok sa pagsisimula. Napakahirap magsimula dahil kapag mali or magkamali ka sa pagsisimula, hindi ka na makakarating doon sa susunod na mga steps, pwede ka nang bumagsak. So, kung ako po ikaw, hintayin mo na makauwi ka at ikaw mismo po ang magsimula. Good thing na may kapatid kang mekaniko. Yes, makakaagupay mo siya. Pero, ikaw pa rin ang magdidesisyon ng lahat, na sayo pa rin ang desisyon, na sayo pa rin kung paano mo i-execute yun. Dahil walang may tutulong ang kapatid mong magaling na mekaniko kung wala kang execution. So, makakatulong siya sa'yo kung may right execution ka at kung yung iyong urge doon sa negosyo mo is magmamatch doon dahil magaling siyang mekaniko, magtatagumpay talaga. Napakadali na lang para sa iyo dahil may kapatid kang mekaniko, maaasahan mo na siya. Since wala kang knowledge, kumbaga nandiyan na yung kanang kamay mo na may knowledge sa pyesa, sa kung ano yung mga dapat, ano yung mga dapat unahin. Ang iyong iisipin na lang is kung paano mo i-manage yun. I-manage na kumbaga yung vision mission mo ay ma-execute ninyo ng kapatid mo with the right partnership, 'di ba? So since kapatid mo naman siya, ito din ang sasabi ko, kahit na kapatid mo siya po or yung mga malalapit sa inyo, kailangan may boundaries pa rin. So halimbawa, dahil mekaniko siya, ikaw ang may-ari, wag natin isagad yung favor kasi baka dyan din magka-problema balang araw or sa susunod na mga panahon or taon. So halimbawa, humingi ka ng parte sa iyong shop. So kung maliit or malaki, depende na yun sa inyo, sa pag-uusapan ninyo. Para hindi ka magsisi sa dulo na, ay marami pala akong kailangan, may mga tools palang dapat kailangan, may mga may mga ganito palang dapat i-upgrade na pwede sana doon manggaling sa kita ko rin sa parte sa shop, ihuhugot ka pa sa iyong sariling bulsa. So parang abonado ka na doon. Hindi mo kasi po yun mafi-figure out pag nagsisimula pa lang, lalo na sasabihin mo, sige hindi na ako manghihingi ng parte, sa'yo lahat ng kita mo ng labor dyan. Sa nag-uumpisa, okay lang po yun. Pero later on, marirealize mo siya, bumibigat pala yung responsibilidad at bumibigat pala yung magiging kaakibat nung iyong binitawang pangako sa iyong mekaniko. So, mas maganda na yung malinaw na ang usapan ninyo, kung may partihan ba, kung ano ba ang mangyayari, ganon, from the start pa lang. Kasi, ngayon hindi mo pa na-figure out na akala mo yung kailangan mga tools yan lang yun. Pero later on po, dadagdag as part ng pag-grow ng iyong business at ng iyong shop. Alright, so yun lang po. I-ready mo po. So habang ngayon ay wala ka pa, i-ready mo yung sarili, i-ready mo yung kapital, i-ready mo ang iyong puhunan para sa pagsisimula ay ready ka na physically, mentally, emotionally, financially, lahat ready ka na. Pero dapat nandito ka habang itinatayo mo or sinisimulan mo ang iyong pangarap. Kasi pag mali ang pagsimula pa lang, ang hirap niyang i-repair. Kung nandito ka na tapos mali pala, bumagsak, uulitin mo na naman ang proseso.
Alright, so yun lang po ang aking maiambag na opinion at maipapayo sa iyong mensahe, Ma'am Criseda. Thank you so much at please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!